Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman at magandang bungad ngayong taon para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ng mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita agad ang bumungad ngayong pagbubukas ng bagong taong 2025 sa mga kasambahay sa Metro Manila at sa Northern Mindanao. Epektibo na kasi ngayong buwan ang aumento sa sahod ng mga kasambahay ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ang iba pang detalye sa good news na yan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Epektibo na ang dagdag sweldo para sa mga kasambahay sa Metro Manila at Northern Mindanao ngayong unang buwan ng 2025. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, simula ngayong Enero, tataas ng 500 ang buwan ng sahod ng mga kasambahay sa National Capital Region. Dahil dito, magiging 7,000 na ang kanilang buwan ng sahod mula sa dating 6,500 pesos. Samantala, inanunsyo rin ng DOLE na may 1,000 increase para naman sa mga domestic workers sa Northern Mindanao para maging 6,000 na ang kanilang magiging buwan ng sahod. Dagdag pa ng kagawaran, ipinagpaliban muna ng RTWPB Region 5 ang minimum wage determination process sa Bicol Region dahil nalagay sa state of calamity ang rehiyon matapos masalanta ng Bagyong Cristina. Ngunit ipagpapatuloy ang prosesong ito sa susunod na buwan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, kabilang naman ang tinaguriang surfing capital of the Philippines na Siargao Islands sa listahan ng best place to visit in Asia ayon sa isang global magazine na Time Out. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Pasok sa listahan ng best place to visit in Asia ng isang global magazine na Time Out ang tinaguriang surfing capital of the Philippines, ang Siargao Islands sa Surigao del Norte, kung saan nasungkit nito ang ikalawang pwesto dahil sa tanyag nitong pagiging surfing spot at madaling travel access dahil sa karagdagang flights mula Manila papuntang Cebu at vice versa. Habang nanguna naman sa listahan ang Sumba sa Indonesia na isa ring paliguan na tanyag sa marami nitong adventure at tranquility activities para sa mga turista. Pumangatlo naman ang Da Nang sa Vietnam, sumunod ang Tainan sa Taiwan at panglima naman ang Ipoh sa Malaysia. Kabilang rin sa listahan ang Osaka, Japan sa ika-6 na pwesto, Naan naman sa Thailand sa ika-7 pwesto at Lijiang, China naman sa ika-8 pwesto. Ayon sa Time Out, ang 8 rekomendasyong ito ay base sa kadalasang hindi nabibigyan pansin, ngunit may malaking ambag bilang sentro ng turismo sa kani-kanilang mga bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 5,000 magsasaka naman mula Negros Oriental ang nakatanggap ng benepisyo sa Loan Condonation Program noong 2024. Layo ng naturang programa na matulungan ng mga magsasaka na maging mas productive at mas mabigyang halaga ang lupa na ipinagkaloob sa kanila ng gobyerno. Ang iba pang detalye tinutukan ni Mili Borja. Umabot sa 5,000 agrarian reform beneficiaries mula Negros Oriental ang nakatanggap ng financial relief noong taong 2024. Nakapagtala ng higit 692 million pesos na loan debts ang pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Sa anunsyo ni Department of Agrarian Reform Negros Oriental Provincial Agrarian Reform Officer Manuel Galon, nasa 6,612 na certificates of condonation na may release of mortgage ang naipamahagi sa 5,329
21 ARBs mula noong buwan ng Hulyo. Sakop nito ang 7,605.83 na ektarya ng agricultural land. Samantala, target ng DAR Negros Oriental ang 40,000 hektarya ng agricultural land na siyang makocover ng COCROM para sa taong 2025. Ang loan condonation ay bahagi ng Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Layo ng naturang programa na matulungan ang mga magsasaka na maging mas productive at mas mabigyang halaga ang lupa na ipinagkaloob sa kanila ng gobyerno. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, target naman ng Bureau of Corrections o Bucor ngayong taon na mas mapaluwag na ang mga kulungan sa New Bilibid Prison. Kabilang umano ito sa prioridad ng ahensya upang mabigyan ng mas maayos na kapasidad ang mga persons deprived of liberty o PDLs. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Gagawing prioridad ng Bureau of Corrections o Bucor ang pagpapaluwag sa New Bilibid Prison ngayong 2025. Ayon kay Bucor Chief Director General Gregorio Catapang Jr., nasa 25,000 ang populasyon ngayon ng Bilibid. Bagamat ang pasilidad ay may kapasidad lamang na 6,000 para sa Persons Deprived of Liberty o PDLs. Ibinahagi rin ni General Catapang na dating 350% congested ang Bilibid na naibaba sa 250% at sisikaping bumaba pa sa 200% sa susunod na taon. Dagdag nito na nagpapagawa na ng bagong kulungan sa iba't ibang rehiyon ng Bucor dahil hindi may iwasan ng paglipat ng mga PDL mula Bilibid patungo sa ibang lugar. Naunang sinabi ng Bucor Chief na kailangan pa ng mas malaking pondo para maisakatuparan ang kanilang 5-year development at modernization plan para lumuwag ang mga kulungan at penal farms sa buong bansa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makikipagtulungan na ang National Bureau of Investigation o NBI sa Commission on Elections o COMELEC upang labanan ng vote buying at masiguro ang isang tapat at malinis na 2025 elections. Ang buong detalye tutukan sa report na ito. Hand-in-hand ang magiging tagpo sa pagitan ng National Bureau of Investigation o NBI at ng Commission on Elections o COMELEC laban sa inaasahang vote buying sa darating na 2025 elections. Yan ay matapos mapirmahan ang Memorandum of Agreement ng dalawang ahensya na layong sugpuin ang insidente ng vote buying maging ang ilang election-related cybercrimes. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mas mapapalakas nito ang kanilang kampanya laban sa cybercrimes lalo na nadiskubre ng NBI ang bagong paraan ng vote buying gamit ang mga digital wallet apps. Noong nakaraang taon, higit 200 aspirants ng SK elections ang na-disqualify dahil sa umanong digital vote buying. Dahil dito, inaasahan ng dalawang grupo na maaaring balik tradisyonal ang vote buying ng mga tumatakbo. Kaya hinihingi rin nila ang tulong ng mga mamamayan na i-report sa otoridad kung may masaksihan na anumang uri ng vote buying. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mas umangat ang sektor ng turismo sa Pilipinas sa katatapos lang na taong 2024. Ayon yan sa year-end report ng Department of Tourism. Nakapagtala ang ahensya ng higit sa 100% recovery rate mula sa halaga noong 2019 bago magsimula ang pandemya. Narito ang report ni Dustin Bayog. Nakapagdala ang Department of Tourism o DOT ng mataas na halaga ng tourism receipt sa taong 2024 ang Pilipinas, mas mataas kumpara sa pre-pandemic year na 2019. Ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco, kumita ang Pilipinas ng 712 billion pesos sa sektor ng turismo mula sa January 1 hanggang December 15, 2024 na siyang 119% recovery rate mula sa higit 600 billion pesos noong 2019. Mas mataas din ito sa higit 697 billion na naitala noong nakarang taon. Naitala raw ito sa kabila ng issue ng bansa tulad ng inflasyon, mga sakuna at ilang geopolitical issues. Dagdag de Frasco, nangunguna ang Pilipinas sa tourism per capita sa buong ASEAN countries kung saan tumaas ng 2 araw mula sa 9 days ang itinatagal ng mga turista sa bansa. Asahan din na mas dadami ang bibisita sa bansa ani ni Frasco dahil sa mas marami na travel destinations at produkto ang naihandog ng Pilipinas para sa mga turista. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 5 sa mga pamilyang lubos na nasalanta ng Bagyong Christine at Pepito, kung saan nakatanggap ng mga pamilya ng cash incentives sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Narito ang report ni James Galange. Patuloy pa rin ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Region 5 ng tulong pinansyal para sa mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Christine at Pepito, kung saan naglaan ng 10 milyong piso ang kagawaran para sa 1,000 pamilya sa Garchitoren, Camarines Sur sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ayon sa kagawaran, 24 na barangay ang maaabutan ng nasabing tulong, kabilang na ang 10 pang coastal areas na lubos na hinugupit ng storm surge at matinding pagbaha. Layo ng kagawaran na matulungan ng mga pamilyang nasalanta na makabangon muli at maipagawa ang kanilang mga nasirang tahanan at panggastos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mahigit 2 milyong pamilyang nasalanta at nawala ng tirahan dulot ng mga pinsalang iniwan na naging parada ng mga bagyo nitong nagdaang taon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi ng 5 medalya sa Asian Vovinam Championships ang Team Philippines. Pinangunahan ng tubong Cebu na si Jana Ochea Lavador ang nationals matapos makapag-uwi ng 3 bronze medal. Para sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Mili Borja. Bumida ang Cebuana Vovinam standout na si Jana Ochea Lavador sa ginanap na Asian Vovinam Federation Championships sa Bali, Indonesia. Nasungkit kasi nito ang kabuang 3 bronze medal sa dual knife form, 50 to 55 kg combat category at sa Dragon Tiger form category. Bukod kay Lavador, wagi rin ng bronze ang teammate nito na si Winnie Bayawon sa men's 50 to 55 kg category. Bago ito, una nang nakasungkit ng bronze ang isa pang atleta mula sa Team Philippines na si Jovan Medallo pagdating sa 4-element staff artistics forms. Ang Asian Championships ay nilahukan ng daan-daang Vovinam athletes mula sa iba't ibang bansa gaya ng South Korea, Iran, Japan, Vietnam, Nepal at Indonesia. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. It's a boy! Megan Yang at Micael Daez inanunsyo na ang gender ng kanilang first baby. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz Angel. It's official! Soon to be mom and dad ng isang baby boy, sina Megan Yang at Micael Daez. 3, 2, 1! Sa Instagram, ipinasilip ng celebrity couple ang ginanap na gender reveal party na dinaluhan ng kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Wearing pink or blue, depende kung ano ang hula ng mga ito na gender ng kanilang unang anak. Ang dalawa, baby girl pa nga ang kutob doong una. We're gonna find out the gender of our baby. Well, yung guess ko is girl. I was thinking that 90% chance na girl. Pero ngayon, when I woke up, 80% chance na. Una rito, nag-post pa si Megan ng kanilang picture ni Micael noong bata sila at napatanong kung sino kaya ang magiging kamukha ng kanilang paparating na little bundle of joy. Kung matatandaan, last December 6, sa pamamagitan ng isang Super Mario-inspired IG reel, inanunsyo ni Miss World 2013 ang kanyang pagbubuntis. Taong 2020 na magpalitan ng dalawa ng matamis na idu sa isang simbahan sa Nasugbu, Batangas. Para sa DZRH TV, ito ang showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang Pampa-Feel Better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi naman pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.